Every Saturday from 1 to 2 p.m. Let's all listen to your Tito J. Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again with your Tito J here at All About Safety. The last Saturday of the month of February for 2025. Mga kasama, mga ka-safety, mga kapwa technical, mga kontratista, lahat ng bumubuo ng bayang Pilipinas na ang gusto natin umangat ang Pilipinas. Napakaswerte natin kasi ang ating pong guest ngayon graduate po ng Mechanical Engineering sa isang tanyag na universidad dyan. Lahat ng magagaling na inhenero, sabi nga ni Brad Pitt, galing ng Mapua Institute of Technology noong 1985. Imagine yan. Siya rin po ay third placer sa board ng Mechanical Engineering. At syempre, hindi pa siya tumigil dyan siya po ay nagtapos ng kanyang MBA sa De La Salle University. Siya po ay nagretiro na sa National Power Corporation. Kasama po dyan ang Batangas Coal-Fired Thermal Power Plant noong 2003. Itinayo niya po ang Powerhouse Industrial Sales and Services o PISAS. Siya po ay currently President o CEO po ng yan, kumpanyang yan. In-introduce niyo po ang mga cutting-edge technologies dyan po sa Philippine power industry, including po dyan sa mechanical, Conco, bullet cleaning, eddy current testing for condenser and heat exchanger tubes, SF6 helium leak detection technologies for detecting mga in-leakage sa mga thermal power plant vacuum systems. Pioneer din po sa mga controlled blasting technique using dynamite for sludge removal dyan po sa mga coal-fired boilers. First in the Philippines to use the smart pigging technology for national gas pipeline. At siya rin po ito pa, yung mga innovations at nagawa niya po, develop an in-house capability for in-suit air preheater basket cleaning. Masyadong technical, improving air preheater efficiency with little downtime. At ang kampanya po, PISAS, is a market leader in scaffolding services for coal-fired power plant. Yan po ang kailangan natin. Hindi tayo makakapagtayo ng planta nang wala pong scaffolding. At ang innovation niya rin po ay nag-lead sa reduce unscheduled plant shutdown. Alam niya naman pag may shutdown, walang trabaho. Ang tinutukoy po ay walang iba kundi si Engineer Roger G. Reyes, presidente po ng PSME Foundation Incorporated. Engineer Roger, magandang hapon po. Magandang hapon po, Kuya Jay, at saka sa mga nanonood po ngayong hapon. Yes, ang natin, sir, unang-una ko muna para magkaroon ng ambisyon yung mga bata, na kahit hindi na bata, ikaw ay 22 anyos na. Ikaw ay graduate lang ng K-12, 25 anyos ka, graduate ka ng high school. Ikaw, sir, bakit ka kumuha ng mechanical engineering? Ano naging simula sa'yo? Ano yung nagtulak sa'yo para kumuha ng isang kursong merong board? Well, of course, katulad din na ng karamihan sa atin ay may mga idolo ako nung ako'y bata pa. So meron akong naging tita na isang chemical engineer at ang naging balita ay nakapagtrabaho din sa NASA sa USA. So sa NASA, siya ay sir, naging NASA. sa NASA. So siya ay naging inspiration ko kaya naisipan ko rin na maging engineer.
nung panahong yun, walang kilalang engineer kundi civil, saka yang. Siyempre, maaga kong nakilala ang chemical. Pero nung ako'y bata pa, hindi ko kilala ang mechanical engineer. Wala ata akong na-meet doon na mechanical engineer. So nung nag-aaral na ako, saka ako nakilala ang kursong mechanical engineering. Kaya from chemical engineering, original na kurso ko nung ako'y ay college, ay nag-shift ako sa mechanical engineering. Ayan. Puro babae na yung kaklase mo sa chemical engineering, biglang lumipat ka sa puro lalaki, engineer, ha? Di ba? Chemical, pag enrollment nung araw, ako'y graduate sa Ayan, tama. MSU, Oh, puro tama, ang oo. industrial at chemical, puro babae. Pag mechanical ka, tsaka electrical, kukunti, di ba? Tama ba ako Tama sa'yo? yun. Oo. Pero siyempre, nasa general engineering pa tayo noon eh. So, Oh, yes. magkahalo pa yung babae at saka lalaki. Pero tama ka, maraming babae sa chemical engineering. Pero nung kasi nakilala ko yung thermodynamics, lalo na ng third year na, at na-inlove ako dun sa subject na yon. Ayan, no? So, babatiin ko lang, no? Siya na Angelo Redeja, laging nakikinig sa atin yan, ano? Taga Malolos, Bulacan. At yung mga, Marvin, tingnan mo nga yung mga sa ano natin, sa Facebook natin, yung mga nandoon na gumagawa. Nandoon kami, nagki-cleaning kami ng isang building, no? Yung mga yung mga alam mo yung mga marmol, nag-stay niyan eh. So ginagamitan nila ng scaffold, ina-applyan ng mga talcum powder with some distaining. Yon, isa yon. Tapos kami naman, meron kaming mga boom truck ginagawa namin. So, let's go on with the show para, sir, pagkatapos kitang tanungin ang una nating para sa ating pong topic, no? Sa mga nakikinig sa ating safety officer at mga balak maging safety officer, mga balak kumuha ng engineering, ang ating pong topic engineered o modular scaffolding, sir. Ang aking pong tanong paano ba itong advancement sa modular system scaffolding could improve safety sa construction site, particularly in the term of stability, no, in assembly compared sa other traditional na nakagawian na natin na scaffolding? Paano po ba, Engineer Roger? Yan po yung magiging topic natin ng discussion na ngayong hapon. Ipapakita ko po sa inyo yung pagkakaiba ng modular sa mga traditional nating ginagamit, like yung using bamboo, at saka of course isa dyan ay yung tube and coupler at saka yung H-frame. Yan. So kasama po yun sa i-discuss natin. Ako yung may nihanda ho akong presentation para sa nung ako'y kausapin nyo na mahilingan nyo. Sorry, Engineer. So, okay. So, ikaw na, sir, ang mag-upload, sir, ng iyong slide at para masagot mo na rin dyan kung ano yung sabi nga natin, yung pagkakaiba ng ating scaffolding ngayon kasi maraming klase. Sa test na kasi ginagamit pa yung tubes and clamp. Yung clamp ka. Yun. Yun ang pag nag-ano ka. So pero matagal yung sistema rin yun, di ba? Tama ba ako, Engineer? Tama po kayo. Magugulat po tayo na nakakailang taon pa lang nung makita natin na ginagamit sa construction ang mga modular scaffolding. Sa pagkakaalam ko po ay ang unang gumamit yan ay yung power industry kasi medyo mahal po yung yung modular compared sa tubular. Ang initial investment ay halos times 2. Yan po. Pero I think dati kasi tayo sa Pilipinas, natatandaan ko ang aking tatay isang opisyal sa Reynolds Aluminum, lahat ng kumpanya nandito. Sabi ko nga pag tumingin ka nung araw sa Pandakan, nandoon yung Philippine Refining o Unilever. Pag tumingin ka sa kanan, General Motors, dumiretso ka Manila Gas, dumiretso ka Coca-Cola, kumaliwa ka San Miguel, dumiretso ka Pilipinas Shell, tapos yung kumpanyang ESO na naging Mobil, Petron,
pumunta ka pa ron, nandun na yung Caltex, tsaka ano pa ba? Mobil Oil. Halos lahat ng kumpanyang yon, wala na. Wala nang Unilever. Wala nang General Motors. Wala nang Coca-Cola. Paunti-unti, katulad ng tatay ko na nasa Reynolds Aluminum dun sa EDSA, anong nangyari? Meron pa ngang Union Carbide nung araw, yung sa Puntsuhin eh. So, sa mga nakikinig po sa atin, kaming mga medyo kuya nyo na ni Engineer Roger, nandito ho kami, wala ho kaming bayad. We are here to be of service sa inyong mga kabataan. At para po, ito pong mga makapasok kayo, malaman nyo yung mga scaffolding. Kasi po, sabi nga, gagawa dyan, ano ba yung mga construction ngayon? Mga vertical na, tsaka anything above 6 feet, working on height. So, nandiyan dyan. So, binabati ko nga pala, nasa Urdaneta na to, meron silang project si Jason Estrella Peregrina. Nakikinig sa atin. So, ano sir, mag-start na ba tayo ng iyong presentation? Sige po. Sige sir. Okay. Habang tinitignan niya ni Engineer Roger at wala pa, sinasabi ko nga, yung mga nandiyan dyan sa JDS, si Engineer Jeffrey Acosta dyan ng Haskell, marami. At yung mga nagtatrabaho riyan sa Urdaneta project ng JLF. At si Marvin De Leon, magandang hapon. Si Pam Pereira, yan, meron nang tinatanong si Pam Pereira tungkol sa yung ang Hong Kong daw. Nakabambo pa rin. Tama po kayo. I-confirm ko lang po kung nakikita na yung aking mga slides, yung presentation. Wala pa po, Engineer Roger. Ayan na po, sir. Okay po. Ayan na. Nakikita na po. Okay po. Sige po. Papatayin ko na mic ko. Okay. So magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Ang aking pong presentation is about the modular scaffolding system. At kung paano ito nakakatulong sa pag-enhance ng safety sa construction at saka sa mga industrial maintenance. Ito po. So punta na po tayo. Bago po ang lahat ay gusto ko pong ipakilala yung aming kumpanya. Meron po akong dalawang company. Ito po yung Powerhouse Industrial Sales and Services at saka yung Herkins Corporation. Ang Powerhouse Industrial Sales and Services or PISAS ay aktibo po sa power industry. Kami po ay service provider sa malalaking power plant ng Pilipinas. At ang Herkins naman po ay nasa trading. At siya naman po ang nagbebenta na kung ano-anong produkto na B2B din po sa lahat ng industry. Kami po ay 22 years old ng company at 20 years in scaffolding business. Nagdi-design, nag-i-install, nagbebenta at nagmamanufacture din po, small manufacturing. Kami po ay kilala bilang mabilis na sa erection at saka sa dismantling. Meron po kami isang dating nilapitan na potential na kliyente at ang kanila daw scaffolding ay tinatayo sa loob ng 5 araw. At sila po ay sinabihan po namin na kung kami ay kukuhanin ay 20 hours lang po namin itatayo ang scaffolding at 7 hours naman sa dismantling. So marami po doon sa mga engineers ang hindi makapaniwala sa ganong kabilis namin. Pero yun pong nakausap namin, ibinigay sa amin ng project at doon first time nilang nakita yung modular scaffolding. Yan po. So ang sa larangan po naman ng safety ay as of January 31 po ay meron po kaming 1.8 million na safe man hours na. Yan po. Pagdating po naman sa binebentang scaffolding, ito pong Rapid Lock Scaffolding System ang aming brand. Okay, yan po. Ito po ang isa sa mga example ng mga ginawa namin. So kami po ay aktibo sa power industry. Yan po. Lalo na yung sa boiler. Ang inyo pong napapanood ay scaffolding sa loob ng boiler. So hindi po ito industrial size boiler.
na kasi sa isang kwarto, kundi ito po ay around mga 20 to 30 story high na building ang equivalent height. Yan po. So nakikita nyo sa isang picture ay ito po yung nasa kaliwa pong picture ay ang simula ng pagtatayo ng scaffolding, at ang sa katabi naman niya ay ito po yung natapos ng scaffolding. Yan po. Bago po tayo mas lalong lumalim sa ating diskusyon ay gusto ko pong ma-review lang muna natin. Hindi ko po alam kung lahat tayo ay aware o medyo sanay sa scaffolding. Pero alam ko naman na kung kayo na isang nagpa-practice na engineer or mga workers ay is either nagtayo na kayo nito or nagamit nyo yung scaffolding. So, para lang po during the discussion ay madali ninyong maalala kung alin-alin ba yon, ay ipo-point out ko lang po ang ilang components ng scaffolding. So, ito po yung standard ang tawag or madalas nating sinasabi na poste. Yan, standard. Yan. Ito na po yung horizontal ay siyang pagka yung pong papatungan ng planks, ito po yung planks o platform. Engineer excuse, hindi nila nakikita sir yung slide ng detail ng standard at poste. Nandoon pa rin tayo sa first slide. Ay, ganun po ba? Oh, yes sir. Atay ko lang po. Ulitin ko lang po. Stop sharing ko po at bakit ganun? Ang nakikita pa lang po nila yung first slide, yung modular scaffolding system, yung tapos sumunod po yung about us. So, para po marami na nakikinig sa atin, babatiin ko nga pala na binikinig sa atin ng presidente ng Safety Organization of the Philippines, si Eros Zuniga, si Ricky Bordaje, si Beth Mangubat Rivera, at si Engineer Ramon Pestin Solis na watching from Lucena City. Tol, ito na. Salamat at naging guest natin si Engineer Roger at scaffolding. At nakikinig pa rin sir, ang mga merong mga malalaking STO, si Joel Elio watching from Davao. So ayan. Yung mga natin, mga gustong maging safety officer, ang ating pong guest, isang presidente ng isang malaking kumpanya, number 3. Ayan sir, nakikita na namin sir yung... Okay. Yes sir. Sige, ulitin ko po ulit. Try natin sa simula. Ayan. Pasensya na't ngayon lang po nakagamit ng ng StreamYard. Kadalasan ay Zoom at saka Teams. Napakalaking utang na loob ng mga balak na maski yung mga inenero na, siyempre ang scaffolding isang component na hindi mo maitatayo, hindi ka makakapagpalitada, hindi ka makakapag-welding sa isang, kasi temporary siya magagawa itong mga horizontal o vertical structure which is above 6 feet o 1.8 meters in height. Ayan, ang ating guest po. Testing ko po kung testingin ko lang po kung nag-move yung ating slide. Nag-move po. Sumunod yung about us. Sige po, isubayan na niyo po. Sige po. Ang ating po guest, si Engineer Rogelio Roger G. Reyes, presidente po ng PSME Foundation Incorporated. Okay, sir. Okay. So, ulitin ko lang po, ako po ang presidente ng Powerhouse Industrial Sales and Services na aktibo sa power industry at saka ng Herkins Corporation. Ang Powerhouse Industrial Sales and Services or PISAS ay 22 years old company po. Kami po ay nasa 20 years na in scaffolding business. Kami po ay nakakapag-design, nakakapag-install, nagbebenta at nagmamanufacture ng scaffolding. Yung pong modular type. Kami po ay kilala na mabilis magtayo ng scaffolding at saka mabilis din dismantling. Kanina ikwento ko na yung isang kliyente ko ay first time namin in-approach
o nilapitan nung i-offer ang aming scaffolding services ay yung kanilang dating pag-i-install ay inaabot ng 5 araw o 7 araw, at kanung sinabi namin na in 20 hours lang o wala pang isang araw ay may install na namin, at sa loob ng 7 oras ay madidismantle namin yung scaffolding, ay marami ang hindi naniwala. At ito po ay nung malaman na, nung ginagawa na namin ay doon first time nilang nakita yung modular type ng scaffolding. So ganun pong kabilis ang modular scaffolding. So yun po yung forte namin. Hindi po kami nagsa-service sa ngayon sa mga construction, pero doon po sa mga situation na kailangan na mabilis na maitayo ang scaffolding at mabilis ding makalas. Ayan. Okay, ito po yung example sa aming ginawa. Ito pong nasa left side na picture ay nung inaayos namin ng foundation ng scaffolding, at ito pong nasa kanang picture naman ay nung matapos na. Ito po ay nasa loob ng boiler. Boiler po na tinutukoy ko ay yung sa mga power generation company. Ito po ay around 20 to 30 story high. Hindi po ito yung industrial boiler na kasya lang sa isang kwarto. Yan po. So pagka nagme-maintenance po, ay nag-i-erect po ng scaffolding sa loob ng boiler. Yan po. At dahil po kadalasan kung isang 300 megawatt na boiler ay ang nawawala sa kanila is around 10 million a day, kaya makikita nyo po na kailangan mabilis may tayo ang scaffolding ng ganitong karami. Ito po ay naitatayo yung ganong kataas ay around mga 36 to 45 hours. Naitatayo na po yan ng mabilis. Kung yan po ay do sa ordinary scaffolding ay mga 5 araw po yan. So malaking pera masasayang kung yan ay sa usual na tube and coupler lang. Okay. So bago po tayo lumalim pa ang pag-uusap dito, ay gusto ko po munang magkaroon tayo ng review para do sa mga hindi naman kadalasan ay ang trabaho may kaugnayan sa scaffolding ay maging aware. Ito po ay ang mga piyesa po ng scaffolding ay of course yung poste o tinatawag na standard. Meron pong ledger na nagko-connect naman ng standard to standard, at saka pagka naman po yung ledger ay siyang pinapatungan ng planks or ng platform, ay ang tawag po doon ay transom. Yan po. So andito po rin yung mga base plate. Engineer, pwede po bang pakiulit para sa mga high school graduate natin, para may mga nakikinig na po ng mga bata, at babatiin ko rin sa inyong kulig, no? Si Engineer Cesar Montes Claros Jr. Watching daw po siya from Las Piñas. Ay, ganun po. Naku, napakagaling daw po niya magturo. Sabi ng anak ko. Sabat-sabat ako, pero more or less, mahaba naman ang oras natin. So, marami na pong nakikinig sa atin. Sige po, Engineer. Ay, ganun po. Ay, mga kaibigan po yan. Alam ko po, may ongoing na boss seminar din ang PSME ngayon eh. Yan. Okay, so ulitin ko lang po na ito ay tinatawag yung poste, pero pwede na rin naman yung tawagin poste, wala namang masama doon. Pero ang talagang tawag dito ay standard. Hindi ko lang alam kung bakit na tinawag na standard yung poste. Yan. Okay? At ito pong paayon naman sa planks ay ang tawag po dito ay ledger. Ayan po, ledger. Pag naman po yung ledger ay siyang pinapatungan ng planks o yung platform, kung alin yung tinutungtungan ng mga workers, ay ang tawag po doon ay transom. Yan po. At saka ang isa pong mahalagang component ng scaffolding ay yung cross brace o yung bracing. Yan, para hindi umuga yung scaffolding. At nandito rin po yung base plate at saka po yung mga railings. So may tinatawag na top rails or guard rail, at sa pagitan naman nun ay yung mid rail. At sa baba po nila, para hindi mahulog yung mga tools o kung ano man, pag gumulong ay may nilalagay na 2 board or kickboard.
Ayan. Of course, yung platform po o planks ay nasabi ko na. Yan po ang mga component ng isang scaffolding system. So, yan po ay maiksing pagre-review lang. Okay. So, bakit naman kailangan natin i-compare yung mga system? Ano-ano ba yung available na system sa market? At bakit mahalaga na malaman ng mga engineers, workers ang pagkakaiba at advantages, disadvantages ng bawat isa. Okay, marami po tayong mga standards na nag-govern ng mga about scaffolding dahil yung pong working at height ang isa sa pinaka-dangerous na trabaho. Okay. Ang sa loob po ng sa loob po ng mga maraming taon na aktibo ako sa scaffolding ay isa po sa mga parang sinasabi nating isang event na nagpabago at nagpa-improve ng safety sa scaffolding ay yung nung nagkaroon ng scaffolding collapse sa Malaya Thermal Power Plant ng 2013. Dito po ay may 5 ang namatay at 12 ang injured sa hindi magandang sa amin pong ang relevant po sa amin ng insidenteng ito ay isa po dito dalawa po dito sa namatay ay kilala ko po. Ang isa ay first time niyang nag-foreman sa scaffolding sa aming kumpanya at ang isa naman po ay kumpare ko sa inaanak. Ayan po. At ito po ay nung mangyari ay siguro wala pang 1 oras ay nakarating na sa amin ang balita at alam na rin namin ang dahilan o root cause kung bakit nag-collapse yung scaffolding nila. At ito pong dahilan na ito ay hindi ko nabasa at hindi ko rin sa mga report na na-receive ko ay hindi ko nabasa na lumutang yung root cause. Pero sa amin po ay alam namin kung ano yung root cause. Ang root cause po ng collapse ng scaffolding na ito ay yun pong sa foundation po ng scaffolding na ginawa nila ay i-welding po nila doon sa wall ng smokestack. Yun po doon nila i-welding yung foundation ng scaffolding. At ito po ay dahil sa bigat ng scaffolding ay napunit. At yung pagkakapunit po nung wall ang siyang nagpabagsak sa scaffolding. So yan po ang root cause ng nangyari dyan sa Pililla, Rizal. Question po, Engineer Roger. Sige sa po. ating po mga technical, di ba? Pag sinabi mo wineld mo, matibay yon, di ba? Tama po kayo, matibay. Matibay po yan. Pag winelding mo, lahat ng pag winelding mo yon, sa tingin nyo ba yung dahil hindi ugma, hindi na kaya nung weight, gano'n po ba yung hindi na kaya nung weight, nung struktura at welded joint yung ginamit niya? Gano'n ba po ang naging sistema? Ganun po. Yun pong yung pipe ay winelding nila sa wall ng smokestack. At yun po ay napunit sa bigat ng scaffolding at saka ng mga taong nag-i-scaffold during that time. Okay at po. yun po ay I think nagkaroon po ng meeting actually within my company dahil po itong trabahong ito po mismo ay inalok sa akin. At yan po ay bago napunta sa iba ay tinatanong ako kung tatanggapin ko daw yung trabahong yan. At yan po ay tinanggihan ko dahil ang sagot sa tanong ko kung kailan ba ito sisimulan, ang sabi sa akin ay kahapon. Ang ibig sabihin ay urgent na urgent at walang pagkakataon para pag-aralan ng mabuti kung paano itatayo yung scaffolding. At Okay. pero basis po sa pag-review namin ay hindi naman mangyayari yun dahil ang foundation po namin ay dapat naman foundation ng scaffolding ay nasa isang matatag na foundation. Dapat ito ay binutasan nila yung wall at nakasandal o nakatungtong sa structure ang scaffolding na ginawa nila. Pero syempre po ay mahirap
naman dahil 2020 nga daw po pagka hindsight. Kaya kung siguro kami ang gumawa nito ay may potential din na mag-collapse. Yan po. Dahil yung mga contractor din po naman ito ay mga kaibigan din at magagaling din po. Kaya lang sobra po ang pagmamadali na may tayo na itong scaffolding na ito. Ayan po. So at least may background kayo. I'm sure marami dito ay bagong information yung tungkol dito sa scaffolding collapse sa Malaya na nakikita ko tuwing merong boss or working at heights ay parating kasama sa slide itong insidente na ito ng scaffolding collapse sa atin. Ito po ay 4-5 days ata ay parating headline sa atin during that time. Ayan po. Ang kasunod naman po nito ay collapse naman sa China. 67 dito ang namatay noong 2016. Again, nung tinitingnan ko yung picture nito ay ito po ay tube and coupler din. Yun pong ginamit sa Pililla Rizal ay tube and coupler din. At mali po yung report doon na kalawang daw yung scaffolding dahil ang alam ko po ay bagong bili yun nung contractor. Ito po ay isang example din ng collapse na scaffolding. Sa akin pong, of course, marami po nakakapansin na ang collapse po ng scaffolding actually talaga ang nagko-contribute ng malaki sa dami ng namamatay o na aksidente. Yun pong yung PPEs, yung mga safety practices ay malaki ang nagagawa para maiwasan ang aksidente ng isang scaffolder o yung workers. Pero ang malaking nagko-contribute po sa bilang ay ito pong collapse ng scaffolding. Kaya dapat po ito ay ma-address talaga. Kaya po itong ating pag-uusap ngayon ay napakalaking bagay para maiwasan ang collapse ng scaffolding. Hindi ko na po ulitin ang tungkol sa mga dinidiscuss sa working at heights or sa boss. Okay. Ganon din po na kailangan din po na kung magkaroon ng collapse or kung habang nakatayo yung scaffolding ay dapat ay madaling inspeksyonin. Kasi pag hindi na-inspect ay yun pong unang initial na o yung initial na pagtatayo ng scaffolding ay pwedeng magbago kung umulan or kung humangin or kung may mabigat na inaakyat using the scaffolding, pwede pong magbago yung initial condition ng scaffolding. Kaya po mahalaga na nai-inspect. At dito po may malaking advantage ang modular do sa tube and cooper. Ayan. So ito po, dito na po tayo sa mga uri ng scaffolding. Ang unang-una po dito yung kawayan. Ito po ay sa probinsya ay madalas din po rin ginagamit. At actually hindi rin, ang pagkakaalam ko sa atin ay hindi naman ito pinagbabawal pa ng DOLE. Pero walang standard na ma-accept na ng kawayan bilang material sa scaffolding. Pero dagdag na kalaman din ay ito po yung characteristic ng isang bamboo scaffolding. Ayan po, strength, weather, every time na uulan or may moisture ay 30% capacity loss. Sa wind vibration ay nagbabago yung pagkakatali. Ang maximum lang po dito ay 1,500 kg per square meter. Safety record is 1.2 ang incident per 1,000 workers. Yan po. So, ito po ay safe pa rin pero ang nangangailangan po ito ng skills talaga. Medyo mataas na skills ang kailangan sa bamboo scaffolding. At ang isa pong sikat na bansa dito ay ang Hong Kong dahil tourist attraction. Kaya daw hindi nila maitigil ang paggamit ng kawayan sa scaffolding dahil ito ay isang tourist attraction sa Hong Kong. Ayan po. Pero noong 2025 o last month pa lang ay mayroong 11 workers ang na-injured at ang 4 doon ay critical at collapse din ng scaffolding.
ang Engineer, nangyari. Engineer Roger, ano lang, kasi nandito na pala isa natin sa co-host natin, walang iba kundi ang Batikan writer, singer, world-class comedian, at artista na rin, stand-up comedy. Walang iba kundi si Herman Salvador o si Brad Pitt. Brad Pitt, magandang hapon sa'yo. Kajay, magandang hapon at sa ating bisita, sorry. Ang hirap makapasok. Nagpalit ako ng router, so ito cellphone kong gamit ko ngayon. Anyway, good afternoon sa lahat ng nanonood ngayon online. Ikaw, ang mga bahay mo pa multi-story, 3 palapag, 5 palapag, kailangan natin to scaffolding, ha? Oo nga. At babatiin ko lang din to, Engineer Roger, si Engineer Jeff Acosta, watching from Urdaneta City ng Haskell, no? At sila Jerry, marami sila. Sila Jerry Abiso, Lin Jo Barroso, Solemir II, Mark Jason C. Agustin, dami Hirbior Peralta, Julius Acosta, Emil Adrian at George Ilusis. Yan, ang mga nakikinig po sa atin, Engineer Roger at Brad Pitt, mga nagtatrabaho sa Urdaneta. Actually, gumagamit sila ng scaffolding doon, Engineer, yan tinuturo mo, yung mga modular scaffolding. So, Brad Pitt, ito si Engineer Roger, may kumpanya to. Pagka ito, nag-Christmas party na, baka ready ka na dyan sa iyong stand-up comedian, Mayaman to, Brad Pitt. Ganda po, Brad Pitt. Sana pala face-to-face tayo para nakapagpa-autograph ako. At nakapag-selfie tayo. Nasa sa inyo po yan. Kung iimbitahan nyo kami sa inyong mga affair dyan sa inyong kumpanya, mas maganda para magkita tayo. Ang maganda niyan, Brad Pitt, yung Philippine Society of Mechanical Engineers o yung PRC natin na si Engineer Mon Pestin Solis, malayo pa naman Pasko, ayan na. At tinatawagan ko rin si Engineer Jomar Batino. Baka ang dati kasing commercial ng occupational safety and health si ibang artista, nakalimutan ko na na ready na po kami ni Brad Pitt para po sa yung inyong gawin nyo kaming mga model. Para So, ininterrupt lang natin si Engineer Roger. Alam mo, pinag-usapan natin to Brad Pitt. Dapat yung nakaraan nga, kaya lang unavailable nga. So, sige po, Engineer Roger, kayo na po. At ganun din po, papasok-pasok kami paunti-unti para po mabigyan na recognition yung mga nakikinig sa atin katulad nila Engineer Jeffrey Acosta na nandyan dyan sa Urdaneta, Pangasinan. Sige po, Engineer Roger. Sige po, okay po. Ang sunod po naman natin ay yung tube and coupler sa mga types o system ng scaffolding. Ito po yung isa sa pinaka-common at marami pa po ang gumagamit ng tube and coupler. Actually po, hindi naman po mawawala ang tube and coupler scaffolding system dahil meron po siyang gamit at lalo na po sa flexibility ay talagang napaka-useful ng ganitong type ng tube and coupler scaffolding. Kaya lang po ito ay marami pong disadvantages na compared sa mas modern na modular scaffolding system. Ito po ay time-consuming i-assemble at kailangan din po nito na very highly skilled yung mga scaffolder. At yung mistakes po dito, kung hindi level, kung hindi equal yung distribution ng poste, ay potential na magkaroon ng collapse. Yan po. So dahil po dito maraming human factor na ang dahilan ng error sa scaffolding. Yan po. At ito din po ay
yung pong productivity nito ay compared sa modular ay 4 times slower ang tube and coupler. Inspection po, mahirap din itong inspectionin dahil of course ay ang mahalaga dito yung tightness ng coupling bolt. So kung mag-i-inspect ka ay titingnan mo ito, yung level ulit, i-check ulit ang level ng mga ledgers, and katulad po sa company namin ay naku po, ang daming beses na po kami bumili ng pipes. Pero habang dumadaan ng panahon ay unti-unting nawawala ang mga tubo dahil sa hindi po maiwasang hindi magpuputol ng pipe, lalo na kung nasa inside the building na may maraming dapat iwasan o maggagawa ng ladder using the tubes. Yan po. At ganun din po na yes po. Engineer Roger, walang galang lang po uli. Nandito na po yung pangatlo nating co-host. Siya po yung laging co-host natin po si nuclear physicist, si Kat Tatlong Hari. Isa rin pong lead at ISO assessor. Magandang hapon sa iyo, Kat. At ang ating guest Hello. si Yeah. Can you hear me? Yes, sir. Yes We can po. hear Can you. you hear me? Yes. Yes, we can hear you. Loud and clear, Kat. Sir Kat, Okay. Sige, Roger, you can continue. Continue, Roger. Sige po. Thank you po, Kat. Yan po. So nasa tube and coupler po tayo at dinidescribe ko po o sinasabi ko yung mga disadvantages ng ng tube and coupler scaffolding. Ito po ay doon po sa mga pictures na naipakita ko kanina ay na nag-collapse ay ang gamit po nila doon ay tube and coupler. Yan po. At pagka naman po ito ay nangyari na ay mahirap din po magkaroon ng mag-rescue kung ang ginamit na scaffolding ay yung tube and coupler. Yan po. So doon po sa mga sinabi kong yun, marami po doon ang mag-i-improve yung safety kapag ang isang makabagong sistema ang gagamitin natin. Yan po. So, Engineer Roger, yan po. pwede ko namang itanong yung advancement ng modular system sa contractor term doon stability. Kasi ang traditional sa TESDA, ginagamit pa rin yung clamps and pipes eh. So, ano naging advantage nun? Pwede na ba natin itanong yon o hindi pa? Mamaya po, madidiscuss ko. Pero sa ano naman po, sinasabi ko ng unti-unti yung iba na nagiging tamang sabihin sa oras na nagpipresent ako ng slide. Pero i-discuss po natin yung sinabi niyo yan. Okay po. Again, balik lang po tayo sa basic. Ito pong mga basic na sinasabi ko ay minsan nakakalimutan na ng isang scaffolder o isang engineer na nagsusupervise ng scaffolder. At of course, yung mga workers ay mahalaga din na alam nila na meron po tayong mga standards. Katulad po sa pipe, ang kadalasan po na standard ay 48.3. Pero meron po nakikita kami na 2 inches. Or ito po ay 1 1/4, around 1 1/4 ang ano nito. Itong outside diameter na 48.3 mm. At ang thickness po na nasa standard ay 3.2 mm minimum. Ito po ang maraming nagba-violate sa market. Kapag bumili po kayo ng tubo ay sasabihin na 3.2 pero hindi yan ang minimum. So bumabagsak minsan na hanggang 2.2. So substandard po yung scaffolding pipe na yon. So nakagamit na rin po. Roger, in terms of let's say schedule, ano ba yun? Kukunti lang ang technical na number. Ano po schedule 20 o schedule 40? Ito po ay mas nalalapit sa schedule 40. Sa safety. Opo, nalalapit po ito sa schedule 40. Ang 3.2 mm. Ito po kung titimbangin natin ang isang 6 meters ay around 21 kilos. Yan po. So mas magandang reference siguro na ito nakalagay din po dito na 3.56 kilogram per meter.
So, multiply natin ng 6 meters, yun po ay magpapakita na pag bumaba doon ay most likely ay manipis yung tubo o automatic na yun. Sigurado tayo na mas manipis ang tubo kapag hindi nakapasa sa 3.56 kg per meter, linear meter. Yan. Yung pong 4 mm ay sa tingin ko po ay kung hindi naman talaga kung gagamitin as access or working platform, then I think okay na po yung 3.2 mm. Yung 4 mm po nakagamit na kami doon. Nako, ayaw na ayaw ng scaffolder at sobrang bigat. Yeah, may sinupply kami na 4 mm ay ayaw gamitin. Ayun po. So, standard ay yan, BS 1139 at ang galvanizado, at ito po naman ang specs na binibigay dito. Ang kadalasan po sa ating scaffolding pipe ay galing sa China. Ang papasa po sa standard ay yung Q235. At saka kung heavy load naman ang paggagamitan o high rise ay Q355. Mas mahal yung Q355. Meron pong Q195 na mas mahina. So again, kung presyo ang pag-uusapan ay baka mai-offer sa inyo yung Q195 ay dapat pong sikapan din na alamin dahil ito po ay may mga tensile strength, meron po ditong mga elongation. Ayan po, yung mga properties ng scaffolding pipe na dapat ay nandoon. Ano yan, engineer? Puro ano yan? Puro imported? Tingin ko naman po ay baka po may gumagawa dito. Hindi ko po lang sure pero kadalasan po ang nabibili namin na imported din. Ito po ay welded pipe po. Welded pipe. Yan. Engineer, kasi pagka usapang bakal lang pinag-uusapan, naalala ko yung National Steel Corporation. Bakit kaya binenta yon? Sa gobyerno yun eh. Alam ako po ay yung negosyo po sa bakal ay napaka-competitive. Halos dalawang company na yata lang sa buong mundo ang successful dito. Kaya po marami talaga ang nagsara. Sayang naman dati meron tayo kailangan natin bakal. So aasa na naman tayo. Mahilig tayo sa imported. Ayaw natin kung matamad tayo. Gusto natin kung nagawa din po ng scaffolding pipe dito, yung materials pa rin po ay manggagaling pa rin sa abroad. Hindi, meron tayo ginagawang black sand. Marami tayo nun eh. Component yan, di ba, sa bakal? Ang ginagawa, binibenta yung black sand. Tapos gagawin bakal, tapos bebenta sa atin yung bakal. Yan ang nangyari. Imbis na tayo gumagawa ng bakal, sa atin yung raw material, pagagawa natin sa kanila, tapos bebenta sa atin. Tama ba yun, engineer? Yun yung... Ang alam ko po doon sa black sand ay yun po yung gamit sa mga sa casting. Yun po yung use nung mga binibili sa atin na black sand. Bakit hindi na lang tayo gumawa nun? Sa atin naman yung raw material. Tama po kayo doon. Siguro po yung competitiveness lang po nagiging problema diyan dahil po itong mga ganitong klaseng negosyo ay merong yung tinatawag na economies of scale na para maging competitive yung price mo ay dapat isa kang malaking company na malaki yung factory. At dito ay natatalo tayo ng mga company na sobrang lalaki na talaga. Ang dating kasi GOCC, no?
So, hindi yan business dahil sa gobyerno yan eh. Kailangan niya sa, siyempre, alam natin, sa construction, sa industrialization, bakal. So, medyo ano po, napaka kasi Brad highly Pitt, competitive. Engineer Roger, makiano lang ako, no? Yung sasagot ko lang yung kay Brad Pitt dun sa National Steel. Kasi nalulugi nga yung National Steel, pinabidya ng gobyerno natin, ang nanalo yung isang Malaysian company. Alam mo, kalaban natin yan, so hindi naman nila dinevelop yung plantang yan, eventually nalugi nga yung National Steel, no? Yun ang gusto nila, malugi yan para ma-steal. Para kalaban ma-steal nila. Dapat kasi yung mga industriya natin, hindi nga dapat binibenta katulad ng national, sabi mo nga, nung mga nakaraang programa, yung National Power, inabili na una ng SM, tapos ibinenta sa China. So kasi po, Engineer Roger, si Brad Pitt po, ang kanyang adhikain, ibalik lahat yan ng mga utilities ng tubig, kuryente, yan ang adhikain ni Brad Pitt. Hindi lang po comedian si Brad Pitt, kundi ang adhikain na may balik. So, yun po ang kanyang pananaw, Engineer Roger. So, Brad Pitt, tama ba ako? Yes. It was sold illegally and ibigay na lang daw. Ganon. Dami na Philippine Airlines. Yang nawasa na yan. Bawal. Source nila, bawal pala yun. Di ba? Yun ang talagang mahirap, Brad Pitt. Kaya nga, ako, tingin ko isa lang. Kailangan natin ng mga ganitong tao katulad ni Engineer Roger Reyes, no? Na Brad Pitt, graduate siya ng Mapua, Brad Pitt, at number 3 siya sa board. Pangatlo siya. Nung kumuha siya ng kanyang, nung 1985 siya gumraduate. Kinasunod na taon, 1986. Yes. Siya pangatlo at graduate sa Brad Pitt ng Mapua. Yes, congratulations, sir. Salamat po. Mapua is second best school. Opo, yung po mga mapuans po ng mga mechanical engineers actually ay merong homecoming ngayong hapon, alas 5. Kaya mamaya po ay pupunta ako doon. Baka kailangan niya na entertainer dyan. Board club. Ayan na, sinasabi ko, Engineer Roger, marami kayo nakikinig dyan. Ito si Ferdinand si Ferdinand Agtarap. Kaklase ko po yan. My classmate. Classmate ko po yan. Yan po ang isa sa pinakamagaling na lecturer natin pagkatungkol sa safety. Classmate, huwag ka magtatanong sa akin ha. Yan ba yung sinasabi ng mga ngopya sa inyo? Oo. Watching from Dubai po, sila Alvin Aliado. At ang mga kadugo ni Brad Pitt, si Engineer Emerson Martinez Terra ng UST. Isa rin pong mechanical engineer. So, marami nakikinig sa atin. Baka mamaya ito Brad Pitt, si Engineer Emerson Terra nasa San Miguel na uli. Diyan sa airport. Baka pag nagparty ka naman, Emerson, kunin mo naman kami ni Brad Pitt. Brad Pitt San Miguel na ang airport. Mr. Ramon Ang, ito po ang All About Safety ni Jay Ferrer at ni Brad Pitt at ni Katatlong Hari. At marami pong Sige po, ano ba na? Saan tayo nandoon? Tuloy ko lang po, nasa tube and coupler system pa rin tayo. Tungkol po sa coupler, may gusto lang akong sabihin na madalas at karamihan ng scaffolder ay nakalimutan na ito. Dahil alam niyo po, ako din ay NC2 scaffolder. So ako yung nagpa-certify din kasama ng mga engineers ko. Kasi mas madaling maintindihan namin yung aming trabaho
kung kami mismo ay alam kung paano mag-scaffold. At ito po ay isa sa mga hindi na ituro sa amin, pero sa pagre-research ko na rin po ay, for example po, pagdating sa coupler pala, ay yung slip resistance ay dapat ay 10 kilonewton. Pag i-convert natin ito sa kilogram ay 1 ton ito o 1,000 kilogram equivalent. Ayan po. So, ibig sabihin, pagka nag-tighten kayo ng coupling sa scaffolding, ay dapat yung higpit ay makakabuhat siya ng 1 tonelada. At ang bago ma-reach ito ay around 40 to 50 Newton meter. Yan po. So, ang isang scaffolder ay paano niya masisigurado na kaya ng 1 ton yung kanyang pagkakahigpit sa scaffolding pipe. So, dapat pong i-practice ng isang scaffolder para pag-tighten niya ay alam niyang hindi bababa sa 40 to 50 Newton meter yung torque ng paghigpit niya sa bolt. At kung ito po ay gagamit ng spanner, yun pong ginagamit ng mga scaffolder sa paghigpit ng coupler, ay around mga 16 kilos, 15 to 16 kilos ang bigat ng pwersa na ibibigay mo doon sa spanner. Yan po. So, ang advice ko po ay Engineer, excuse me. Sige po. Kasi may homecoming din ako sa pupunta akong Pandakan sa St. Joseph. May homecoming kami sa St. Joseph. So, ako late na ako pang unang alis. So, ang sinasabi ko yung kung meron na sarili katulad na hindi naman for business yan eh. For consumption ng gobyerno sa lahat ng mga project nila. Malaki mamumura kung tayo magpapalit ng bakal. Yun lang ha. So, salamat sa inyo and see you next week na lang, KJ and sa ating guest, Engineer. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. See you Salamat soon. po, Bye-bye, Brad Pitt. Brad Pitt. Bye-bye. Sorry. I have to... Malayo pa punta ako, Pandakan. So, bye-bye and see Diyan you. ba, Brad Pitt, sa Pandakan, puro maliliit ang tao? Hindi naman. Basta nagpatuloy kay Mang Claudio, lumalaki. So, Mang Claudio, yun ang secret doon. Yun ang kailangan magpatuli. Kayo magpatuloy. Okay. Nakita nyo na ba? Yan ang inyong mga joke, Engineer Reyes, pagka kinuha nyo kami ni Brad Pitt sa inyong entertainment. Ang Galaxian superstar, comedian, stand-up comedian, writer, actor, wala po. All in one. Brad Pitt is the name. See you, Sir Kat, sa 20 minutes ko sa That's Bye-bye. Diner. Sa March 1, may homecoming. Anniversary ng APUST. So, kita po tayo March 1 sa Manila Hotel. Brad Pitt, may isa pa ako. Kung nag-number 1 si Alex Calleja, meron akong balita na kukunin na ng Netflix si Brad Pitt para sa susunod na stand-up. Hindi ako nagbibiro dyan. Talagang hindi lang nabibigyan na exposure yung aking kaibigan eh. Talagang pag na aking kaibigan, Mr. Ramon Ang ng San Miguel. Sana matuloy tayo, sir. Siyempre. Alright, thank you. Bye-bye. Sir Kat. Bye-bye. 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 Sige po. Roger and out. Sige po, Brad Pitt. Pakikain na rin lang po kami doon sa pupuntahan nyo. Okay, tuloy po natin ng ating pag-present. So yan po ang sa tube and coupler. Again, ito po yung mga disadvantages ng using tube and coupler. Okay, so time consuming, highly skilled scaffolder ang kailangan dito. Kadalasan ay human error lalo na sa coupling.
Ang load distribution, mahalaga po na level yung mga ledgers at vertical ang mga standards at yung distance between standards ay equal para sa equal na load distribution. Okay? So, yan po. Pero gaya po ng nasabi natin, ang tube and coupler ay very, very flexible po at hindi naman ito totally mawawala. Lalo na kung mga irregular yung a-applyan ng scaffolding, maraming masikip, yan po ang kadalasan usefulness yan. At saka dun po sa mga suspended scaffolding ay ito pa rin ang preferred. Ayan. Pag tinabag pong suspended ay yung hindi nagmumula sa ground. Ang support niya ay nakabitin siya. Ang support niya ay nasa taas. Okay. Ito naman po ang isang klase ng scaffolding, yung H-frame scaffolding. Ito po ay madalas ting makita. Yan, sa mga SM, madalas ko nakikita sa SM ito. Pagka sa gabi at mag-maintenance na sila, ay H-frame scaffolding. Ito rin po yung first ako naka-encounter ng scaffolding ay ito rin yung na-encounter ko. H-frame. Ito po ay may limited flexibility, mabigat, lalo na isang buong frame. At nakapag-try na rin po ako mag-erect nito ay medyo napakahirap. Ayan. Yan po. Pero napaka-simple naman siya kung mababa lang at ang gagawin ay very useful nitong type ng scaffolding. Kadalasan na makikita natin ito ay may gulong. Ayan. Pero mapapansin nyo na wala siyang mga safety features. Yung ladder niya ay medyo challenge kung may dala-dala kang tools or materials na at gagawin at magtatrabaho ka sa taas. Ayan. Hindi po ito ginagamit na load bearing din. Okay. Ang scaffolding po ay maraming standard. Medyo napakagulo po. Ang sa Pilipinas po ay yung DOLE ang nag-issue sa atin ito, yung sikat nilang Rule 1414. Ito po ay napakaganda po na maging pamilyar, hindi lang yung scaffolder kung hindi pati supervisor at saka mga workers. Yan po. Sa mga international standard naman po ay yung British standard ang madalas nating makita, mabasa yung lalo na yung 1139. Yung EN ay halos equal din ng sa British. Ang EN naman po ay ito yung sa buong Europe. Of course, nandun po yung sa US, yung OSHA. Yan po. So, ang mga modular scaffolder po, lahat ng pyesa noon ay umaayon sa standard. So, ito na po. Pag-usapan na po natin yung modular scaffolding. O, ano ba yung modular scaffolding at ang kaibahan noon sa mga naunang nasabi ko na. Pero madalas po i-compare ko ito sa tube and coupler. Ito po yung example ng isang scaffolding na gumamit ng modular scaffolding. Ang nasa picture pong ito ay cap-lock system. So mamaya po masasabi ko din yung iba't ibang klase ng system ng scaffolding. Lahat sila ay under the modular system. So again, ito po ang another example. Madalas itong ganitong klaseng scaffolding ay yung sa mga facades ng building. Yan po, na access lang ang gamit sa scaffolding para, for example, makapagpintura o makapag-repair ng something na nasa harapan ng building. Okay. So again, makikita nyo po na comparing sa tube and coupler ay medyo mas madali-dali po dito maglagay ng mga safety features. Ang iba po dito ay naka-built-in na mismo sa system. Like madali pong maglagay ng top rail, ng mid rail,
madali pong maglagay ng ano po, ng mga soul boards, ng two boards, at yung pong pag-install nito ay parang Lego. At even po yung stair na nakikita ninyo ay napapansin nyo na hindi ladder. Ito ay dahil para kayong umakyat lang sa bahay, na pwede kayong habang umakyat ay may daladalang tools kung may buhat-buhat na materials. Yan po. So again po, pakireview po yung standard, diagonal brace, ledger. So present din po yan sa isang modular scaffolding system. Ang component po ng modular scaffolding system. Ang example ko po dito ay ang tinatawag na ring lock. So yun po yung standard base collar, base jack para po mabago yung level ng mga ledgers, U-head jack. Ito po yung ledger. Sa isang system po na katulad ng ring lock ay meron ditong tinatawag na pin na para ma-lock yung ledger sa standard. Yan po. Diagonal brace ay ganun din po. Ito ay naka-customize, may design. At yung stairs po ay ready na yung stairs, pero po may mga type po na even yung mga rungs niya ay nahihiwalay para pagka ina-hole o dinadala sa isang project site ay compact din talaga siya. At yung planks po ay ang kadalasan na gamit dito ay yung may hook. Ayan po, may hook. Ang two boards ay pasadya din po na madaling ipasok at i-install sa pagitan ng standards. Yan po. So ito pong ledgers, itong plank ay may iba't ibang sizes. Ang sa Pilipinas po ay magkahalo po tayo ng metric at saka ng imperial. Ang atin pong standard poste ay divisible by 0.5. So katulad po nito, ang tawag po dito ay rosette. Ay ang standard po ay every 0.5 meters ay merong rosette. Yan po. Pero pagdating naman po sa steel planks, ang atin pong available na marami sa Pilipinas ay in feet. So 6 feet, 8 feet, 4 feet, yan po. So magkahalo. Ayan. Okay. So tingnan po natin ng mabuti yung sa ring lock scaffolding system. Ito po yung ring lock. Kadalasan po ito pong sa node ang siya pong nagdi-differentiate ng iba't ibang klase ng modular system. Ang ring lock po ay ito yung forma. May iba't ibang klase din po itong tinatawag po dito ay rosette. Yan, rosette. Yan po ang spelling, rosette. Yan po. Ang rosette, ang siyang doon po nakakabit yung mga ledgers. Yan po. At yung pin, so every ledgers ay nakalock. At ang gamit lang po ng isang scaffolder dito ay hammer para po i-lock ang isang node ng ring lock system. Yan po. Sa halip na spanner ay mallet lang po o hammer ang gamit ng isang scaffolding system. So pagkakalas at saka sa paglalak ay hammer lang ang gamit. Yan po. At dito po sa modular scaffolding system ay yung pinaka bottom side lang po ang kadalasang ang ginagawang level. Yung bubble type na level ang gamit
Ito pong pinakamababang portion lang ang inile-level. Dahil po ang pataas nito ay standard na. Kung ito po ay 10 feet ang height, ay lahat po yun ay 10 feet ang height ng mga poste. Then pag inilevel nyo po sa baba, pag ipinatong nyo ay yung sa top portion ay level na din. So ito po yung pinagkukuhanan kung bakit mabilis ang modular scaffolding system. Kapag tube and coupler ay bawat level ng ledger ay ile-level mo siya. At kung hindi mo gagawin na i-level, tansya lang, ay sa dami mo ng ledger na ipinatong o patong-patong siya pataas, ay posibleng tumabingi sa taas at siyang maging cause ng collapse ng scaffolding kapag hindi maayos yung level. Yung pagitan ng bawat poste ay eksaktong, let's say, ang ginawa natin ay 8 feet, 6 feet, ay hanggang taas po ay standard na yung distance between poste. So yun po ang inherent na safety features ng mga modular scaffolding system. Kaya po mas malaking ito po ang mas malaking reason kung bakit bihira ang collapse ng modular system compared sa tube and coupler. Okay? So rosette, pins, ledger na may naka-attach na pin. Yun pong pin na ito ay hindi na aalis sa ledger. Yan po. Doon sa mga hindi pa nakakita nito ng malapitan ay hindi po ito naaalis. Kasama na siya. So hindi siya mawawala. Yan po. Nakahiga lang siya dito. Ayan. Okay. Ito nun po ang isa pang uri ng modular scaffolding. Ang tinatawag po na cap-lock. Ito po actually ang first time namin na system na pag-aari ng company. At ito rin po yung unang na-introduce sa Pilipinas. Sumunod lang po yung ring lock. Yan po. So cap-lock system, ang cap-lock system po ay again yung node po, kung sa ring lock ay rosette, ang sa cap-lock ay may tinatawag na bottom cap, parang baso, at merong top cap. Po. At ang paglalak po nito ay yun pong mga ledgers, ang dulo naman niya ay, ang tawag doon ay blade. So ang dulo po ay ledger blade ang tawag. At yung leather blade po yan ay sinusuksok sa bottom cap at sinasakluban naman ng top cap. At para mailak po ito, ay katulad po, gumagamit din po ng hammer at paikot naman po yan. Yan. Kung mapapansin niyo po dito sa top right picture, meron pong parang pin ng metal na siyang para pong cam ang design ito na pag pinokpok nyo at tumigpit ay maiipit na ng bottom cap yung ledger. Yan po. So, yun po ang pag-lock niya. Paikot para ma-lock. Ayan. May resume dito. Taas. Yan po. So, iba't ibang klase din po ang length ng ledger at saka ng standards. Yan po. Yan. Ito po yung example ng isang nabuo ng cap-lock system. Okay po. Ito pong quick state, isa din ito sa matagal nang ginagamit sa Pilipinas, quick state. Pero bihirang makakita na nitong quick states. Yan po. Again po, yung kanyang node ay yung kaniyang ledger ay nakakatulad ng sa ring lock. Pero ang kanyang salit na ring ay itong wedge type. So meron parang pocket. Doon isinusuksok yung wedge. Yan po. Martilyo din lang po ang gamit.
Ito po ang isa sa mga pioneer ng ring lock system, itong Leher from the UK. Yan po. Ito po ay branded lang, pero ito ay isang ring lock system din. Yan po. Medyo mahal itong scaffolding system na ito ng na Leher all around. Ayan po. Marami pong design ng rosette so bawat scaffolding manufacturer ay kaya mag-design, magbago base dito sa rosette na system. Ito po ang haki. Ang haki po hindi pa ako nakakakita. Ayan. Pero the same system, parang quick stage na merong wedge, tapos merong mga pocket. Yan pa. Ito po ay ang isa sa pinakamalaking manufacturer ng scaffolding ay ang Perry. Nandito po sa Pilipinas ang Perry, ito po ay from Germany. Kagaya po ng Mercedes ang presyo ng Perry system. Ito po yung pinakamahal, alam ko, na uri ng scaffolding system. Pero napakaganda po nito. Na-try na po namin itong gamitin at actually nakarating po ako sa kanilang manufacturing plant sa Germany. Ang isa po sa feature nito na maganda ay yung pong kanyang ledger ay rectangle, hindi po tubular, hindi rectangle. Ito po yon. Same system ng ring lock, iba lang yung forma ng kanyang rosette. Pero ang nag-feature po na maganda niya ay rectangle yung kanyang ledger. Yan po. So mas magaan at saka pag ibinagsak nyo ay hindi magro-roll. So additional safety feature. Yun nga lang po, medyo super mahal ito po. Ang kanila pong planks ay napakaganda rin po. Makikita nyo dito sa right picture na yung planks to planks distance niya ay yung gap ay halos wala. So ganun po yung feature ng Perry system. So yan po. So very active po yan sa Pilipinas ngayon. Okay. Ayan po. Kami po ay may sariling brand, kagaya ng sabi ko kanina, ito po yung Rapid Lock. So we do cap lock and ring lock system. Okay. So ano ba yung benefits ng modular scaffolding? Of course, yung mga component po ay lahat ay standard. So kung madali po ito sa inspection at madali din pong bumili dahil mga standard yung components. Interlocking design. Yan, kadalasan may pins, may node o yung rosette. At makikita dyan na hindi na patulad ng sa coupling na meron pang torque, meron pang slip resistance na sinasabi. Ito po ang isang malaking na-solve na safety feature ng modular. Yung kanya pong ipinalit sa coupling ay yung pong interlocking design niya ay na lang, ipapatong na lang at hihigpitan ng bipokpok. Yan po. So ang standardization na mahigpit ang bawat coupling ay sinolve po nito dahil sa kanyang system na basta nakasuksok yung pin. Actually po yung mga nakadesign na mga yan na kahit na hindi mo isuksok yung pin o hindi ilock yung bottom upper top cap pag-cap lock ay secure pa rin siya. Yan po. And napaka-efficient po dahil sa sinabi ko kanina na yung pag na-level mo yung sa may foundation part
ay level na yun hanggang sa tumaas. Ayan. Pagdating po sa speed, ease of assembly ay comparing sa tube and coupler ay 4 times po na mas mabilis ang modular system. Pagdating po sa pag-reduce ng risk ng assembly, ay yan po. Mapapansin nyo dito na nakadepende sa galing ng scaffolder. Talagang napakalaking factor ang galing ng scaffolder sa kung gaano niya kahigpit na at ka-level na inilagay yung coupling at saka yung ledger. Samantalang sa modular system ay mamartidyuhin lang dahil automatic na level na siya at yung kanyang ang kanyang locking ay using the pin ay isuksok mo lang kahit minsan kung nakalimutan mong martilyuhin ay safe pa rin siya. Okay. Yan po. Medyo mas malaking simple kung tutuusin ang modular system dahil for example po dito sa picture na pinapakita ko ay pagdating pa lang po sa couplers ay napakaraming klase na ang ginagamit sa isang tube and coupler system. Samantalang sa isang modular system ay nandun na sa mismo sa standard ang ipinalit sa coupler. Yan po. So, reduce chance of oversight. Yan po. Load bearing ay ito po ang sa tingin namin ang pinaka-importanting feature dahil ang kadalasan po sa collapse ay dahil sa load bearing capacity. Kapag hindi maayos ang pagkagawa ng tube and coupler ay malaki po ang tsansa na bumaba yung load bearing capacity ng tinayong scaffolding. Samantalang ang modular po dahil standard, automatic yung mga dimension nila ay equal at mula sa baba hanggang sa taas ay mas na-preserve yung design load bearing capacity ng modular scaffolding system. Dahil po dito, actually kung paparehasin na maayos ang pagkakagawa ng scaffolding system ay ang modular po ay 2 times ang bearing capacity o yung load bearing o yung bigat ng kayang dalhin. Katulad po dito sa 4 ang poste, ang alam ko po dito ay naka-design ito sa 10 tons. Ang kaya nitong buhat 10 tons. Yung modular po, engineer, 10 tons po. Yung 4 na poste ay ang alam ko pong testing diyan ay sa 10 tons. So, kung 10 tons po, 2.5 kada isang poste? Isang standard? Teka po. 10 tons po, isang poste pala. So, 40 tons yung 4 na yan. Yan. Doon po pala may nagtanong po sa akin dito pero bago po babatiin ko lang lahat i-shoutout po natin na sabi ni Ferdinand Agtarap i-shoutout po ang ating mabuting PRBME o Philippine Regular Board Member ng Mechanical Engineering na si Honorable Ramon Pesting Solis, PRBME Chairman Honorable Rodolfo Tablante, at si Honorable Manuel Paulino. Mabuhay po tayong mga mechanical engineer. Yan po yung sabi po ni Engineer Ferdinand Agtarap. Nanonood din po sa atin sa Kingdom of Saudi Arabia. Sabi si Chris Martinez, sabi niya po, karamihan ba sa mga ngayon sa modular scaffolding system o cap-lock mas safe gamitin kaysa doon sa mga H-type na fabricated na pinagduduktungan lang ang joint? Ano po ang karamihan taas ng modular scaffolding need na may technical structural loading calculation? Pero bago nyo po sagutin din yan, meron pa dito ang SOPI po.
Sabi ni President Eros Zuniga, pwede ba maimbitihan si Engineer Roger Reyes to speak sa construction safety sa 24-25? Ayan, may convention ng safety ni Sir Eros. Bago nyo po sagutin yan, mag-PM na lang kayo. Ako ba, Sir Eros? Ayaw mo ba kay Jay Ferrer? Ano po? Sige po, Engineer Reyes, continue po. Salamat po. Na-discuss ko po kanina yung tungkol sa H-frame. Ang isa pong malaking advantage sa modular ay marami pong built-in na safety feature na. Yan po. At of course, ang modular po kadalasan ay design din na mag-carry ng load. Yan po. Samantalang ang H-frame po ay parang working platform lang or access ang ano niyan, ang naka-design siya. Tama po yung nagtanong po na at certain level ay nangangailangan na ng design ang isang modular system po. Nakaligtaan po lang, na-take note ko po yan hindi ko lang maalala kung anong level ay dapat ay may structural na. Pero ang nagiging practice po ay basta bagong type ng o klase ng scaffolding ay pinapabigyan na ng structural analysis na po. So medyo over sa safety precaution na po ang nangyayari sa industry. Pero tama po yung nagtanong na merong certain level or height na dapat ay sakalang hihingaan ng structural analysis ang isang modular scaffolding system. Ayan po. Ito po, yung nasabi ko na sa inyo na may built-in safety feature, kasama na diyan na very modular. So kung sa tube and coupler ay tinatamad ang mga scaffolder na maglagay ng top rail, ng mid rail dahil dagdag na oras sa kanila yon o dagdag na oras at pagod, ay dito po sa mga modular ay naka-built-in po yung mga yon na madali, parang binuhat mo lang at nilagyan ng nilak using the pin sa magkabilang dulo ay meron na kaagad kayong mid rail at saka top rail, samantalang sa mga tube and coupler ay hihigipitan mo pa ang bawat isa. Ayan po. So napakabilis po. At dahil dun po ay kadalasan sa isang modular system ay makikita nyo na kumpleto ng mga hinihinging safety features. Pati yung two boards, yung steel plank na dikit-dikit at walang gap, yung kumpleto yung mga mid rail at saka top rail, even sa mga ladder ay hindi ladder ang ginamit kundi stair. Yan po yung mga safety features comparing against sa H-frame at saka sa tube and coupler. Ayan po. Another pictures po. Again, kung kadalasan na madalas yung gagamitin ay din of course yung familiarity po ay napakadali. Ngayon po actually meron kaming bagong hire I think mga 6 yun na katatapos lang mag NC2 scaffolding pero nakasabak na kaagad at first time nilang gamit ng modular system at ito po ay sa Bataan ay madali pong ituro. Ayan po. Na kung dumaan sila ng ilang araw para turuan sa tube and coupler ay sa modular po ay siguro wala pang half day ay makakapagbuo na sila ng isang safe na scaffolding. So yun po ang isa sa napakagandang advantage ng modular. Ganun din po sa pag-inspection. Alam niyo po dun sa standard ay every 7 days not every 7 days kundi dapat ang inspection ay not more than 7 days ay i-inspect ang mga scaffolding na nakatayo. Yan po.
Kung sa tube and coupler, of course, ang napakahirap po na alamin ng bawat coupler kung tama yung higpit o kung mas mahigpit pa. Samantalang sa isang modular ay hindi mo na kailangan inspekin, wala kang kailangan inspekin na tightness. Yan. At hindi rin madaling magbago ang pagkakahigpit ng isang modular scaffolding system. Hindi katulad ng modular, ng bamboo, na ang wind, ang weather ay nakaka-apekto sa quality ng scaffolding. In summary po, ay ang modular po ay ang assembly time ay 4 times ang speed versus tube and coupler. Mababa na magkamali, yung chance magkamali. Tube and coupler ay even sa work namin ngayon, ay pagka ikaw ay mag-tube and coupler o lalo na yung mga suspended scaffolding, ay pinipili po namin ng scaffolder namin na siyang gagawa nito. Samantalang sa modular po ay kagaya po nung naikwento ko na kahit nakaka-graduate lang bilang NC2 scaffolder ay pwede na po kaagad. Built-in safety features, manual, kailangan mong ikabit, and it takes time, effort. At ang load capacity po ay twice ang load bearing capacity ng modular. Yan po. Of course, yung trade-off po ay ang malaki po dito ay yung flexibility. Yan lang po naman ang ano dyan. Yan po. So, saan po madalas ang gamit ng modular system? Dito po sa construction ay makikita nyo madalas sila sa unang-unang lumabas sila sa mga construction ng MRT, LRT. Yan. Doon natin unang nakita sila. Pero within the power industry ay 2000 ano po yan, I think 1996 po, first time ko nakita yan sa Pagbilao Power Plant. Yan po. Medyo mahal yung system at ito po ang unang pinagamitan nito ay yung loob ng boiler na naikwento ko kanina. Kasi po kailangan mabilis na ma-erect at mabilis na ma-dismantle. At yan po actually ang main business sa scaffolding ng company ko. Kami po ay pag-customize ng design ng isang boiler scaffolding system. Yan po. Kami rin nga po ang pinakamalaking service provider ng scaffolding sa power industry. Yan po. So kung may kailangan ng oras, kung kailangan ng safety, mabilisan, at pagpaulit-ulit po na ginagawa. Kung paulit-ulit na gagawin ng scaffolding at hindi naman kailangang i-customize, na kailangan flexible, then tingnan nyo po ang adaptability na baka mas maganda ang modular system. Paulit-ulit yung ginagawa. Yan po, isa mga example ng modular scaffolding system. Okay. Kami po ay gumagamit din ng software para mas mabilis naming ma-design kung ano at makita ng client kung ano magiging forma ng scaffolding. Yan po. I think po yung sa right side ay parang kami yung gumawa nito. Pero ito po yung mga ginagawa namin po na ito yung nasa sa right side na drawing ng isang scaffolding system ay ito po ay inside the boiler. Yan po. Pag titingnan natin ng kabuuan ay ganito po ang itsura niyan. Yan po. Ito pong paggamit ng software bago i-construct ang isang scaffolding ay nakakapagpadagdag po ito ng safety. Dahil dito po makikita natin kung mayroong pagkakamali na sa design ng scaffolding at ang mga scaffolder po ay susundin na lang ito sa halip na pagdating sa field saka didiskartehan ang bawat stage o bawat area ng
ng scaffolding. Dito po ay susundin na lang nila kung paano ginawa, kung paano gagawin ang isang scaffolding system. Ayan po. So, ito po ang sa scaffolding po, ito yung main business namin. So, and then meron even po sa paggamit ng modular ay hindi naman po ito immune na o hindi na pwedeng mangyari ang pag-collapse. Katulad po dito sa picture na nandito ay 4 years ago sa Malaysia ay may nag-collapse na scaffolding sa pag-construct ng LRT ata ito. Ayan. Pero mapapansin nyo, nang tiningnan natin ay isang ring lock system yung ginamit nila, pero nag-collapse. So dito po ay bagamat malaki ang improvement ng safety pagka gumamit ng modular, ay hindi pa rin po ito nangangahulugan na magiging zero na yung collapse o yung accident sa scaffolding. Dito po ay mahalaga po na merong structural analysis, may pag-aaral sa bawat scaffolding system. So yun pong mga katulad po sa amin ay kagaya po nung naikwento ko, halos po lahat ng ginawa namin ay merong structural analysis dahil medyo na OA na yung implementation ng provision na yon na para mas safe, which is tama rin nga naman. Hinga na ng structural analysis ang scaffolder. Yan po. At meron po mga software ngayon na, so sa ngayon po ay meron kaming hinihilang structural engineer, pero may software po nito na kino-consider kami na dahil na ito-drawing namin ng maayos ang isang setup ng scaffolding, ay ang kasunod na po nito ay ang automatic na structural analysis. Hindi ko lang alam po kung ito ma-accept nila nang wala na yung isang civil engineer o structural engineer na magsasabi nito. Pero ito po ay nasa plano po namin idagdag na sa service na isang automatic para meron tayong manual computation ng isang licensed civil or structural engineer, at meron din po tayong software na nagpapakita ng ng weaknesses ng isang scaffolding system. So may application na po ng modern. Ito pong nasa kanan ay I think finite element analysis. Actually, yun din po yung ginagamit yung mga ANSYS, yung struct, yan din po ang ginagamit dito. Medyo mahal nga lang po. Ang future ay meron daw po ang isang lumalabas ngayon na meron ng tinatawag na smart scaffolding na may sensors na magsasabi kung may pagbabago sa condition ng scaffolding. Yung paggamit ng software, yung paggamit ng materials ay wala naman po masyadong advances doon. Siguro yung paggamit ng aluminum, pero yun po, software application na rin. I think yung AI ay papasok na rin dito sa smart scaffolding. So yun po. In conclusion po ay ang modular scaffolding, fast, low error risk, fewer components, simpler structure, high load capacity, built-in ang safety features, inspection ay madali, at halos lahat po ng component ay sumusunod sa mga standards. Tube and coupler, bagamat hindi po ito maaalis dahil meron po siyang yung flexibility, lalo na kung very tight ang lugar ay or suspended ay prepared pa rin na merong tube and coupler. Ayan po. Malaki pong impact ng skills ng isang scaffolder kapag tube and coupler ang sistema gagamitin. Ayan po. So yan po yung presentation ko about modular, and hope ay marami kayong natutunan, at kung meron tanong po ay pipilitin ko pong masagot. Tamang-tamang nandito si Naperdi,
at yung mga expert ng safety, kapag detail safety ay i-refer ko sa kanila yung tanong. Yes, sir. Bibigay na lang namin sa iyo. Medyo humaba po kasi at dumami yung nanonood natin kasi maganda po yung topic natin na engineer. May tatanong po ako. Yung meron kasi ako nakitang ring lock system, yung ginagawa ho nila, ito lang, halimbawa, itong daliri ko lang to, no? Nakikita nyo. Pero po sa likod, sabi nila, kailangan po ng parang outrigger, parang sa crane. May naka-extend na another platform na yon. Lahat ba po? Ganun ba po? Kasi hindi naman ako expert dyan sa ring lock o cap lock system. Kasi ito lang ang pinakaano nila. May extension po. Parang sabi nga nila, outrigger. Yun ang tumutukod. Dapat ba po meron pang ganun na struktura? Opo. Maganda po yun na meron parati pong ganun. Lalo na kung outdoor po yung installation ng scaffolding. Kasi may wind factor po tayo dyan. As much as possible kung may kakapitan na ikapit po ng scaffolding system. Even po kahit po itong ginagawa namin ay nasa loob ng boiler ay ito po ay meron pong parang yung may parang brace, may parang nasa puwet na nakaganon, meron pa rin po ito. Para talaga pong walang pagkilos. Kasi habang tumataas diyan ay posibleng magkaroon ng movement ay para po mawala 'yon. Okay, nag-extension tayo, Kat. Bago tayo magpaalam, alam mo naman, hanggang alas 2 lang tayo, pero nag-overtime tayo, pero nagpapasalamat ako, nandiyan dyan. Sir Kat, ikaw bilang building consultant sa Green, meron ka bang tatanong pa, Sir Kat, Tatlong Hari? Oo, napakasalamat, Roger, sa mga naibahagi mo sa hapon na ito tungkol sa scaffolding safety. Alam mo, I am a green building consultant sa mga design and construction of buildings. But of course, very foremost, yung safety, especially during construction. Sana ang lahat ng mga construction workers natin is aware of yung safety, yung napaliwanag mo sa hapong ito tungkol sa scaffolding. Kasi maraming disgrasya nangyayari kung hindi okay yung scaffoldings. Hindi okay yung pag-tighten yan, yung pag-arrange yan, hindi kinakonsider yung mga loads. Mm-hmm. Thank you very much, Roger Reyes. Sa pagkaalam ko, nagtrabaho ka sa Kalaka? Opo. Nagtrabaho po ako sa Batangas Coalfield, sa Kalaka, Batangas. Magkakaklase kayo ni Kat. Si Kat, NPC ka rin, Kat, di ba? National Power ka rin? Oo. I worked for 20 years sa National Power Corporation. Saan po kayo na-assign? Sa Bataan, sa nuclear plant, saka sa coal plant. Opo. Ayan. Marami ako napunta. Naging empleyado nun ay magagaling. Pilim-pili yung mga napunta doon. Mapuha rin yan si Sir Kat. Kadugo mo yan. Ni Brad Pitt. Graduate ako ng 71 sa Doroteo Jose. Sa 71. I am a physics major. Marami pong contribution yung mga marami pong in-impart na skills at technology yung mga nagtrabaho sa nuclear power plant ng Bataan. Naging part din ako ng project yung tinatawag na MMP, yung pag-install ng mga computerized maintenance system. Yan po ang isa sa mga in-spread na technology ng mga taga-Bataan nuclear power plant. Marami pong kaibigan ako doon. Kaibigan ko din po si Isidro Marcos. Yan. Okay, pero nasa Westinghouse siya. Sa Westinghouse po. Opo.
Oh, pero Kat, extension na tayo at alam ko gusto mo rin magpahinga na at si Engineer Roger gusto rin magpahinga. Napakarami nating Marvin, i-upload mo kagad sa YouTube natin yung mga tanong. Nandiyan naman ang email at si Jay Ferrer ulit binabati ko sila, Engineer Jeffrey Acosta ng Haskell, si President Eros ng SOPI at si Pam Ferrer. Pakiano nyo lang dahil mag-alas 3 na po parang at least sana itong all about safety sa mga ibang kumpanya masuportahan nyo naman po kami ni Kat Tatlong Hari, ni Brad Pitt para tuluyan po kaming makapagbigay ng tamang serbisyo hindi lang po sa mga ininero kundi sa mga kabataan natin na kumuha po ng mga kursong makakatulong para ang bansa natin ay umangat. Parting words, Kat Tatlong Hari, hindi, mali. Engineer Reyes, parting words, tapos parting words, Kat Tatlong Hari, tapos ako po. Papaalam na po tayo. Okay. Maraming pong salamat sa Tito Jay sa inyong programa at nakapag share ako nung nalalaman kong konti about scaffolding at napakaganda po ng inyong advocacy na ito tungkol sa safety. Alam nyo po, very active ako sa PSME at yun pong mga standard actually, ang sabi ko nga na ginagawa ay yun ang primary work ng isang technical association. Kaya po natayo yung mga standard ay dahil sa safety. Kaya po ang sinasabi ko noon, ang number one advocacy ng isang technical professional ay safety. At ito po ay napakalaking tulong sa marami. At ngayon ko lang po napansin na hindi lang pala sa mga technical professionals ang inyong programa, kundi para sa mga workers din. At so ito po ay isang napakaganda dahil po yung ginagaluhan ko ang kadalasan ng kausap ko ay mga mechanical engineers, yung mga professional. Kaya medyo mas mataas yung kaalaman nila. At so hopefully kahit yung mga paliwanag dito ay hopefully inaintindihan din ng lahat ng manonood nyo. Ayan. Salamat po ulit, Engineer Roger Reyes. Kat Tatlong Hari, ang ating nuclear expert. Sige po, Engineer. Kasi sa alam ninyo lahat, ang construction workers are the most exploited and abused of the profession in the industry. Yan yung kanilang wages, barely minimum yan. It's not a living wage. Wala yung security of tenure. Ganon. Kaya very important na at least ma-preserve nila yung buhay nila by observing safety practices. Kaya wala yung union Ganon Parang yung mga sakada sa Negros very seasonal And then kahit na anong trabaho tinatanggap nila. So sana somebody should advocate for the glorification of the construction workers. That is include yung safety, especially sa scaffolding. Thank you very much and have a nice weekend. Bye-bye. Okay. Ito po si Jay Ferrer naman po, nagsasabing kayong mga kabataang Pilipino mag-aral. Sundin ang mga pinagdaanan ni Kat Tatlong Hari, naging isang nuclear physicist. Si Engineer Roger Chavez na nangarap maging chemical engineer pero naging mechanical engineer at naging number 3 po sa board. Kailangan po ng bansa natin na magsumikap ang ating kabataan. Sabi ni Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. At ito naman si Jay Ferrer nagsasabi sa inyong, smile and be safe. Thank you po. Bye-bye. See you next Saturday. Maraming pong salamat. Thank you po. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your Tito Jay Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc.
experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Tingka.